Alam ko napanood niyo rin 'to, ah. So gusto kong pag-usapan natin 'to. Gusto ko magbigay ng sarili kong opinyon about sa issue ng OTTY. Alam ko naman nakikita niyo yung mga post 'di ba, kay Kuya Renan, Boss Parak, kay Junil, and ang nagtataka lang ako, bakit kailangang mang-away kapag iba yung opinyon mo sa opinyon ko, parang gano'n. Dahil nag-open up si Junil na okey sa kanya yung OTTY, bakit kailangang awayin si Junil dahil daw nag-open up ng topic na hindi niya paniniwalaan. Tanggalin daw yung muta para daw makita yung katotohanan. Hindi ko magets yung punto eh. Pero tugpuntahan natin yung pinanggalingan. Alright? So, pinuntahan ko yung video ni Kuya Renan, which I believe is doon nag-umpisa yung topic. Alright? Share ko yung ating screen ha. Alam ko ang pinag-uusapan is OTTY ha, pabor ka ba, hindi, okay lang ba, maganda ba mag-OTTY, growth mindset pa siya. Pero puntahan muna natin yung pinag-umpisahan. Nakita ko rin kasi sa Ate Jengay, si Jengay I mean, is binabash din kasi feeling ko iba yung pananaw niya when it comes to it. So hayaan niya ako makisawsaw at magbigay ng sarili kong opinion, not to ask you na paniwalaan ako or gawin din or gawin yung parang prinsipyo niyo rin yung prinsipyo ko. Pero lang para meron kayong marinig na iba. So puntahan natin yung pinag-umpisahan ng issue, which I believe is si Kuya Renan, right? Ilang beses ko siyang pinaulit-ulit panoorin para maintindihan ko yung konteksto, yung problema, ano ba yung pinaghuhugutan, ano ba yung pinag-umpisahan. Alright? And panoorin natin yung video ha. 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para nikitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko doon, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, uy, 7:45 na, uwian na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, ang ganda ng Ayan. sinabi. And ang sinabi dito ni Kuya Renan, medyo natatawa daw siya, ba't ganun daw? Ano, sinabi dito ni Kuya Renan na in-insist niya na yung mga Pilipino, wag na wag tayong papayag na nagtatrabaho ka ng libre. Parang sinabi niya gano'n, talagang mariin yung pagkakasabi niya. Sanay ka na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pag-aralan. Well, doon ako natawa. Parang Sinabi pa niya na nakakatawa yung sinabi. ang gusto niya Yung sabihin, motivational. practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan niyo yung mga ginagawa niyo sa buhay, sipagan niyo yung mga grind niyo sa buhay. Pero please lang ha, wag na wag kayo magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Nako, sinasabi ko, wag na wag niyong gagawin yan. Right. So yun yung punto niya. Ngayon, ganito yung ginawa ko. 'Di ba? Kasi ang pinag-uusapan, OTTY, OT. Inulit ko ulit. Siguro mga ilang beses, 3 beses kong inulit. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para nikitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko doon, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, uy, 7:45 na, uwian na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, Ayan. So ituloy natin. Ito yung sa akin ha. Wala naman ako narinig na OT. Pinaulit-ulit ko siya. Wala naman sinabing OT eh. Ang sabi lang, pumapasok ako ng mas maaga, umuwi ako ng mas late. Hindi naman sinabing OT. Di ba? Hindi naman ibig sabihin pumunta ako ng maaga, magtatrabaho na agad ako. So, doon pa lang sa konteksto ng bakit nagtatalo-talo tayo ng OTY, pinagsasamantala ng mga palihado, pinag-OT ng libre. Wala naman sinabi yung motivational speaker na mag-OT ka. Ang sabi lang niya, pag ang pasok ko alas 7, 15 minutes pa lang nandun na ako. Wala naman sinabing OT eh. Guys, again don't get me wrong. Ako po ay isa ring reklamador when it comes to OTTY. Sabi ko nga parehas ko naranasan yan mag-OT ng walang bayad at saka yung tumanggi sa OT. Bayad man yan o hindi.
Pero dito sa pinag-uusapan natin, sa pinag-umpisa ng gulo, na pinag-umpisa ng pinag-uusapan, pinagtatalunan, wala naman ako narinig na OT eh. Ang sabi ng inspirational speaker, ng motivational speaker, ako as empleyado, pumapasok ako ng maaga, alas 7 pa lang yung pasok, 15 minutes, 30 minutes nandun na ako. Alas 5 ang labas ko, yung mga kasamahan ko, 4:45 nakaabang na sa relo. Ako hindi, nagtatrabaho pa rin. Which is expected sa'yo as empleyado. Yung papasok ka ng tama at uuwi ka ng tama. Hindi yung 4:45 pa lang, pauwi ka na. Tama? Alas 5 eh. Alas 5 yung out mo eh. So dapat hanggang alas 5 nagtatrabaho ka. So walang pinag-uusapang OT dito. Ako po, don't get me wrong hindi ako nagpo-promote ng OTTY. Hindi ko rin gusto yan. Pero dito, ang sinasabi kasi ng motivational speaker, papasok ng maaga, uuwi ng mas late. Hindi naman sinabing mag-OOT. So kami, sa call center for example, ang shift ko alas 8 ng gabi. Kailangan nandun na ako ng at least 15 minutes before the shift. Bakit? Mag-set up ako ng tools. Iko-condition ko yung sarili ko para pag login ko, nasa mood na ako magtrabaho. Hindi yung papatak-patak pa yung pawis ko, magkakape pa ako. Hindi. Kailangan pagdating ko doon, ready na ako mag-work. Kasi I am expected to be efficient, to be effective. Yun yung trabaho. Walang nabanggit na OT rito. Bakit natin pinag-uusapan yung OT? Diba? Bakit issue yung OT? Wala namang binabanggit na OT. Ang sabi lang, papasok ng maaga, uuwi ng mas late. Kasi nga, expected na mag-work siya lang hanggang alas 5. So, dapat alas 5, hanggang alas 5 nagtatrabaho pa siya. So, nauwi siya, medyo late na kasi magla-log out pa siya, aayusin niya yung mga gamit niya. So, hindi ko maintindihan bakit itatalo sa OTTY. Dun pa lang eh. Magulo na eh. Ba't ka mag-a-advise na huwag kayong mag-OTTY? Huwag pinagsasamantalahan kayo ng empleyado. Ang pinag-uusapan lang naman is papasok ng maaga, uuwi ng mas late. Si Wisdom Bay, kapag for example, ang kanilang mga gig is alas 8 ng gabi, hindi pwedeng alas 8 ng gabi siya darating doon. Kailangan mas maaga nandun na siya. May sound check yan. Kailangan ma-make sure niya na perfect yung i-install nila na sound system bago yung party, bago yung program. Same thing sa trabaho. For example, cashier ka, ang open yung alas 7, alas 7 ka darating? Hindi, kasi bakit? Mag-o-open ka ng kaha, bibilangan mo yung pera mo. Iko-condition mo yung sarili mo, kailangan, okay ka, nakangiti ka na. Wala naman sinabing OT eh. So dun pa lang, mali na. Ano pinag-uusapan nating OT dito? Wala namang OT pinag-uusapan. Sabi lang, papasok na maaga, uuwi ng mas late ng konti. Alright? So, doon pa lang sa pinag-uusapang OT, pagtatanong ng OT, feeling ko mali na yung pinag-uusapan. Now, gumawa ng content si Boss Parak naman. Na sinabi niya, ay, tingkot si Kuya Renan. Sabi niya doon eh. Ito yung mindset ng ungrateful na empleyado. Well, wala tayo sa posisyon para i-judge si Kuya Renan. Siyempre, hindi natin kilala yan. Based sa kung ano yung napanood natin, pwede tayo magbigay ng speculation. Pero hindi yung pagiging judgmental. Speculation lang yon based sa kung ano yung makikita mo. Ako po ay naging empleyado rin, naging supervisor din, naging hiring din. Nag-hire din po tayo ng mga empleyado. Pero kung ito ay mag-a-apply sa akin at sasabihin sa akin na hindi po ako magre-render ng oras na hindi bayad, hindi ko po yung tatanggapin. As hiring manager. Kasi parang hindi committed sa kumpanya, hindi niya parang dinidisapprove na kagad niya yung chances, yung pagkakataon na pwede kang magtrabaho ng hindi bayad, not really magtrabaho but magstay ng mas matagal for different instances. Pero wag na wag talaga, di ba, yung pagkakalaan, wag na wag kayong hindi sa hinihikayat ko kayo tapos sasabi pa kaya ang work-life balance sa Pilipinas mababa dahil sa mga ganyang nag-aawayan pa sila, hindi ko maintindihan. But again, depende naman yan kung ano yung sa iyo eh. Kung ayaw mo, di goods. Pero wag kang magagalit sa amin na gusto namin. Na sa amin okay lang. Kasi sayang eh. Ako, for me, may mga instances na makakapag-OTTY ka nang wala kang magagawa. O hindi naman wala kang magagawa, but ikaw mismo pipiliin mo mag-OTTY. Kasi hindi lang naman yung trabaho mo, yung bayad or hindi ang iniisip mo. Iisipin mo rin yung mga kasama mo. Like for example, alam mong pauwi ka na. 5 out na ako. Kaso, biglang dumaming tao, dalawang kasi na lang ang natira. Pag umuwi ako on time, hindi magpapa-OT ang aming employer, hindi talaga nag-a-approve ng OT.
Ngayon, pag umuwi ako, for sure, hirap na hirap yung mga matitirang empleyado. Sasabihin ko, sige, mag-extend ako ng konti para bawasan natin yung tao para maka-relax-relax kayo ng konti. Di ba? You do it willingly because tumutulong ka sa mga friends mo. So, ba't sasabihin nyo sa akin, kasi kayo, nag-OT kayo ng libre. Di ba? Kung ayaw nyo mag-OT ng libre, it's okay. But you don't have to say na mali yung mga gustong mag-OT ng libre because meron silang mga kinoconsider hindi lang bayad. Okay? Again, pag sinabing opinion, wala naman tama at walang mali eh. Pero you don't have to downgrade yung aming opinion or i-invalidate yung feelings ng mga gustong mag-OTTY dahil naniniwala kayo na tama kayo. Kung palagay niyo tama kayo, yes, ipaglaban nyo, pero huwag niyo sabihin, di ba, na, ay, hindi, mali kayo. Mas maganda, mas mabuti para sa akin. Okay yun. Alright? So, yun yung sa akin, ha? So, sa usapang OTTY, again, parehas ko naranasan yan. Ako po ay reklamador din sa OT. So, again, case-to-case basis. Case-to-case basis yan. Naniniwala ako sa sinabi ni Junil na it's actually a growth mindset kung mag-exceed ka na expectation. Kung pumasok ka na mas maaga kahit hindi ka bayad. Because gusto mong ma-ensure na everything is good pag nagtrabaho ka na. May binabash pa nga si Junil dun eh. Anong sabi kay Junil? Kaya ganyan. Hindi mo ako basher, pero tanggalin mo muta mo sa mata para makita mong katotohanan. Mga... Hindi nakakainis lang. Minsan napapataas ako ng kilay eh. Diba? Minsan nakakatawa lang, pero minsan mabububigsit ka rin eh. Marami mga kupal dito sa social media eh. No? Kanya-kanyang pagalingan. Hindi ba pwedeng iba yung opinion mo? Goods. Ito sa akin ha. Hindi, kailangan mas magaling sila. Mga coops.